Nagsasalita sila sa kanyang pangalan, pinalaki nila ang kanilang mga kamay sa pagsamba, binuksan pa nila ang Biblia sa kanilang mga pagtitipon, ngunit malalim, hindi sila sa kanya. At paano kung sinabi ko sa iyo na maaaring ikaw ay nasa isa sa mga pangkat na yon ngayon at hindi man ito napagtanto? Hindi lang ito ibang video, ito ay isang banal na babala, sapagkat sinabi mismo ni Jesus na marami ang darating sa kanyang pangalan, na nagsasagawa ng mga kababalaghan, nangangaral, ng apoy. Gayunpaman sa huli sasabihin niya sa kanila, "Hindi kita kilala." Mateo 7:23. Iyon ay dapat magpadala ng panginginig sa iyong gulugod. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga taong mukhang Kristiyano, kumikilos ng relihiyon, nagsasalita tungkol sa pananampalataya, gayunpaman ay ganap na disconnect mula sa puso ng Diyos. Mayroong mga pangkat na gumagamit ng pangalan ni Hesukristo bilang isang takip, pagsingil ng pagmamanipula, pag-twist ng banal na kasulatan, at mga nangungunang kaluluwa sa espiritual na pagkaalipin. At ang pinakakakila-kilabot na bahagi, hindi rin sila mukhang mapanganib. Sa katunayan, ang pangatlong pangkat na malapit naming ibunyag ay maaaring mabigla ka lang sa iyo, sapagkat mukhang eksaktong katulad ng simbahan na lumaki ka. Ngunit sa likod ng mga sermon, sa likod ng papuri, sa likod ng amen, may isang bagay na labis na mali. At kung hindi mo alam kung paano ito makita, maaari mong gastusin ang iyong buong buhay na iniisip mo na sinusundan mo ang Diyos kapag talagang naglalakad ka sa Kanya. Ang mensaheng ito ay hindi nangangahulugang takutin ka. Sinadya mong gisingin ka dahil may pag-asa, may katotohanan. At kung mananatili ka sa akin hanggang sa huli, hindi mo lamang matutuklasan ang mga palatandaan ng babala, kundi pati na rin ang paraan. Sumisid kami sa Biblia, sa mga turo ni Jesus at sa mga praktikal na hakbang na maaari mong gawin ngayon upang maprotektahan ang iyong pananampalataya at ibalik ang iyong koneksyon sa Diyos. Ito ay maaaring maging pinakamahalagang video na napapanood mo sa taong ito, dahil kung ano ang nakataya ay hindi lamang ang pagiging kasapi ng iyong simbahan. Ito ang iyong kawalang hanggan. Kaya bago tayo magsimula, hilingin ko sa iyo ang isang bagay. Naramdaman mo ba na parang hindi tama sa lugar kung saan ka sumasamba? Na kahit gaano ka manalangin o ibigay o maglingkod, may nararamdaman pa rin sa espiritual? Kung ang sagot ay oo, ang video na ito ay ginawa para sa iyo. At kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng pananampalataya, sa katotohanan ng Biblia, at sa pag-ibig ni Hesukristo, sige, at pindutin ang pindutan ng subscribe na ngayon. Manatili hanggang sa huli dahil malapit na nating alisan ng takip kung ano ang hindi na nag-uusap ng ibang tao. Hindi lahat ng mukhang mula sa Diyos ay talagang nagmula sa Kanya. Iyon ay isang matigas na tableta na lunukin, ngunit ito ang isa sa mga unang espiritual na katotohanan na dapat maunawaan ng bawat mananampalataya. Maraming mga tao ang lumalakad sa mga simbahan o espiritual na pagtitipon na umaasang makahanap ng kapayapaan, pananampalataya at katotohanan, ngunit nagtatapos sa espiritual na nasugatan, manipulahin o naligaw. Ang apostol na si Paul ay malinaw na kristal tungkol dito sa 2 mga taga-Korinto 11:14, kung saan binabalaan niya tayo na kahit na si Satanas ay nagtago ng kanyang sarili bilang isang anghel ng ilaw, hindi lamang yon patula na imahinasyon, ito ay isang tseke ng katotohanan. Ang kaaway ay hindi palaging may mga sungay at apoy. Minsan siya ay pumapasok sa mga damit na may isang Biblia sa kamay gamit ang pangalan ni Hesukristo na nagsipi ng banal na kasulatan at nagpapanggap na nagsasalita mula sa Diyos. At oo, ang ilan sa mga pangkat na ito ay mukhang mas banal kaysa sa banal, ngunit sa likod ng kurtina mayroon silang anuman. Ang taktika ay banayad. Sa halip na hilahin ang isang tao sa simbahan, ang kaaway ay madalas na nakakagulo sa mga tao na mas malalim sa isang pekeng bersyon nito. At ito ay matalino. Dahil sa pakiramdam ng pananampalataya, parang katotohanan ng Biblia, at ginagaya ang mga paggalaw ng banal na espiritu. Ngunit kapag huminto ka at talagang suriin kung ano ang itinuro, ang madalas mong makita ay ang pagmamanipula ay balabal bilang paghahayag. Ito ang mga espiritual na traps, hindi mga santuaryo. Ang mga pangkat na tulad ng mga ito sa iyong kagutuman,
Para sa Diyos ang iyong pagnanais na sundin si Hesukristo at ang paggalang mo sa Biblia. Sasabihin nila sa iyo kung ano ang nais mong marinig, pakainin ang iyong emosyon, at gawin kang umaasa sa kanilang sistem. Bihira silang hamunin ka na lumago sa totoong karunungan sa Biblia o hinihikayat ang isang malalim personal na relasyon sa Diyos. Sa halip, itatali ka nila sa kanilang bersyon ng katotohanan. Iyon ay kung saan ang pag-unawa ay naging ganap na mahalaga. Hindi kami tinawag na walang taros na tiwala sa bawat pangkat na nagsasabing sundin si Jesus. Tinawag natin upang subukan ang mga espiritu. Juan 4:1. Hindi ito paghuhusga, ito ay Biblia. Isipin ang isang lobo na nakasuot ng balabal ng isang pastol na nangangaral ng sapat na katotohanan upang tunog na nakakumbinsi. Ngunit ang pag-twist ng salita ng Diyos ay bahagyang umangkop sa isang agenda. Yun ang antas ng panlilinlang na pinag-uusapan natin dito. Ang mga ito ay hindi palaging mga kulto sa mga palawit ng lipunan. Ang ilan ay may kagalang-galang, mainstream, at nakakaakit ng libu-libo. Ngunit kung pinipigilan nila ang biyaya, autoridad sa pag-abuso, o palitan si Kristo ng mga ritual at mga patakaran, hindi na nila tinuturo ang Diyos ng Biblia. Kita mo ang pananampalataya ay hindi tungkol sa mga malagkit na sermon o pagsamba sa emosyonal. Ang tunay na pananampalataya ay nakasalalay sa hindi nagbabago na katotohanan ng Biblia, sa buhay at sakripisyo ni Hesukristo, at sa isang mapagpakumbabang lakad kasama ang Diyos. Kapag inilipat ng mga grupo ang pundasyong iyon, kahit na bahagyang, buksan nila ang pintuan sa pagkalito at pagkawasak sa espiritu. Ang ilan sa mga pinakamapanganib na turo ay nagmula sa mga nagsasalita ng pangalan ni Jesus ngunit nagpapatakbo ng malayo sa kanyang puso. At kung hindi tayo nakaangkla sa banal na kasulatan, kung wala tayong pang-araw-araw na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagmuni, hindi natin maaaring mapansin ang pagkakaiba. Ang pekeng maaaring maging maayos na ginawa na nangangailangan ng espiritual na kapanahunan upang makita ito. Iyon ang dahilan kung bakit dapat nating patuloy na tanungin ang banal na espiritu para sa pag-unawa, sapagkat ang panlilinlang ay hindi palaging halata. Madalas itong dumarating. At iyon mismo kung paano nagustuhan ito ng kaaway. Ayaw lamang niya na iligaw ka. Nais niyang isipin mong tama ka habang dumiretso sa pagkakamali. Ang pinakamalakas na paraan upang maprotektahan ang iyong sarili ay ang malaman ang tunay na Jesus, hindi lamang ang pangalan. Kapag ikaw ay malalim na nakaugat sa salita, kapag nagdarasal ka ng may katapatan, at kapag ang iyong pananampalataya ay hindi nakatali sa mga tao ngunit nakaangkla sa Diyos, kung gayon walang disguise na maaring lokohin ka, at ang pagsasalita tungkol sa panlilinlang. Lumalim pa tayo sa mga palatandaan. Paano makikilala ng isang tao na ang isang pangkat ay gumagamit ng pangalan ni Jesus, ngunit talagang hindi siya mula sa kanya? Iyon mismo ang susunod nating tuklasin, ang isa sa pinakamahalagang tool na maaring magkaroon ng isang mananampalataya ngayon ay ang espiritual na pag-unawa. Hindi na sapat na magtanong lamang, pinag-uusapan ba nila ang tungkol sa Diyos? O nabasa ba nila ang Biblia? Sapagkat nakalulungkot, kahit na ang mga pangkat na nagsasabing sumunod kay Hesukristo ay maaaring humantong sa mga tao na malayo sa kanyang katotohanan. Malinaw ang Biblia na sa mga huling araw, marami ang malinlang, maging ang mga hinirang kung maaari. Mateo 24:24. Kaya paano natin sasabihin ang pagkakaiba sa pagitan ng isang pangkat na tunay na sumusunod sa salita ng Diyos at isa na nagpapanggap lamang? Bueno, nagsisimula ito sa pundasyon. Ano ang pinaniniwalaan nila tungkol kay Jesus? Kung itinanggi ng isang grupo ang kanyang pagka-Diyos, ibinaba ang kaniyang sakripisyo, o pinipigilan ang kanyang mga turo upang magkasya sa kanilang sariling agenda, iyon ang pangunahing pulang bandila. Si Jesus ay hindi lamang isang guro o propeta. Siya ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas, at ang tanging daan sa Ama. Juan 14:6. Kung ang katotohanan na iyon ay nawawala o nagulong, wala ka sa isang ligtas na lugar. Ang isa pang tanda ng babala ay kung paano tinatrato ng grupo ang Biblia. Hinihikayat ba nila ang personal na pag-aaral at pagmuni-muni o iginiit nila na ang kanilang mga pinuno lamang ang maaaring mabigyan ng kahulugan ng banal na kasulatan?
Ang Biblia ay ibinigay sa ating lahat bilang buhay na salita ng Diyos, hindi bilang isang tool para sa pagmamanipula, ngunit bilang gabay sa kaligtasan at pang-araw-araw na pamumuhay. Kapag ang isang tao ay kumuha ng mga taludtod sa labas ng konteksto, ginagamit ang Biblia upang makontrol ang iba o nagdaragdag ng mga dagdag na libro at paghahayag upang itaas ang kanilang awtoridad, ang espiritual na panganib na nakilala bilang lalim. Dapat nating tandaan, ang banal na espiritu ay ibinigay upang gabayan ang bawat mananampalataya, hindi lamang ang mga may mikropono o magarbong pamagat. Ang tunay na pagtuturo ay humahantong sa mga tao na mas malapit sa Diyos, hindi mas malalim sa pag-asa sa mga tao. Bigyang pansin din ang istruktura ng pamumuno. Ito ba ay itinayo sa pagpapakumbaba at serbisyo o lahat ba ito ay tungkol sa isang charismatic figure na humihiling ng katapatan at pagsunod? Si Jesus ay nagmodelo ng pamunuan ng lingkod. Hugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad, hindi ang kanilang isipan. Kapag ang mga pinuno ay nagpoposisyon sa kanilang sarili bilang hindi mapag-aalinlangan o mas maliwanagan kaysa sa iba pa, nagsisimula silang maglaro ng Diyos sa buhay ng kanilang mga tagasunod. Hindi iyon pananampalataya, kontrol nito, at kung ang pagtatanong sa pamumuno ay nakikita bilang paghihimagsik sa halip na malusog na pag-unawa, kung gayon ang espiritual na pang-aabuso ay hindi malayo sa likuran. Ang isang simbahan ay dapat ituro sa iyo kay Kristo, hindi inaangkin na si Kristo sa iyong buhay. Kung gayon mayroong tanong ng mga gawa. Maraming mga maling pangkat ang binibigyang diin ang pagsisikap ng tao sa banal na biyaya. Sasabihin nila ang mga bagay tulad ng, hindi ka na ipin-save maliban kung gagawin mo ito, isusuot iyon, o ibigay ang halagang ito. Ngunit itinuturo ng Biblia na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang magyabang. Efeso 2:8-9. Hindi iyon nangangahulugang pagsunod at kabanalan ay hindi mahalaga. Talagang ginagawa nila. Ngunit kapag ang mga ritual, mga patakaran at pagganap ay nagsisimula upang palitan ang natapos na gawain ni Jesus sa krus, pumasok ka sa mapanganib na teritoryo. Hindi na ito ang ebanghelyo ni Kristo, ngunit isang ebanghelyo ng merito. At hindi iyon ang inilaan ng Diyos para sa kanyang mga tao. Kaya ano ang gagawin mo kapag nadarama ang mga bagay, ngunit hindi mo maaaring ilagay ang iyong daliri? Manalangin. Hilingin sa banal na espiritu na ibunyag ang katotohanan, ihambing ang lahat sa Biblia. Ang linya ba ng pagtuturo ng grupo ay may mga salita ni Hesukristo? Sinasalamin ba nito ang puso ng Diyos? Inaalagaan ba nito ang pananampalataya, kalayaan, at pagbabagong anyo, o gumagawa ba ito ng takot, pagkakasala, at bulag na katapatan? Ang mga katanungang ito ay maaring makatipid ng iyong espiritual na buhay, sapagkat kung minsan, ang mga pinakamapanganib na lugar ay hindi ang mga bukas na tanggihan ng Diyos, sila ang tahimik na pumalit sa Kanya. At ang pagsasalita tungkol sa mga kapalit, ang ikatlong pangkat na titingnan natin ay isa na mukhang magkapareho sa tradisyonal na Kristyanismo. Ngunit hintayin mo na makita mo kung ano talaga ang itinuturo nila. Ang susunod na pangkat na ito ay ang nakakakuha ng karamihan sa mga tao sa bantay. Bakit? Dahil ang hitsura nila tulad ng iyong average na simbahan, kumakanta sila tungkol kay Jesus, nagbasa mula sa Biblia, nagdarasal ng labis, at nangangaral pa ng may talino. Mula sa labas, ang lahat ay nararamdaman ng tama. Ngunit narito ang sipa, nagtuturo sila ng isang doktrina na direktang sumasalungat sa isa sa mga pinaka-sentral na katotohanan ng Ebanghelyo, kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Tama iyon. Maaring hindi nila tanggihan si Hesukristo ng diretso, ngunit tahimik silang nagdaragdag ng mga kinakailangan sa biyaya na pinihit ang libreng regalo ng Diyos sa isang pasanin ng mga gawa at pagganap. At habang sila ay ngumiti at nagsasalita ng may pananalig, ang espiritual na pinsala na sanhi nito ay tumatakbo ng malalim. Ang mga Efeso 2:8-9 ay malinaw na malinaw ang pagbubuklod ay isang regalo, hindi isang gantimpala. Sa sandaling ang isang tao ay nagdaragdag ng isang ngunit sa biyaya. Ikaw ay naligtas ng biyaya, ngunit dapat mong gawin ito o na. Sila ay humakbang sa maling doktrina,
kahit na ginagamit nila ang pangalan ni Jesus. Ngayon huwag itong baluktot, masidhi, kabanalan, at pamumuhay ng isang matuwid na buhay na talagang bagay. Hindi namatay si Jesus upang manatili tayo sa kasalanan. Ngunit hindi rin siya namatay upang maging isang taskmaster na may listahan ng tseke. Dumating siya upang mapalaya ang mga bihag, Lucas 4:18. Hindi chain ang mga ito sa mga panuntunan sa relihiyon na nakilala bilang pananampalataya. Ang mga pangkat na ito ay madalas na binibigyang diin ng mga panlabas na pagpapakita, pagiging perpekto ng pag-uugali, o patuloy na pagsunod sa panuntunan bilang pamantayan ng kaligtasan. Naririnig mo ang mga parirala tulad ng, kung hindi mo ito gagawin, hindi ka mamahalin ng Diyos o hindi ka talaga na-save maliban kung matugunan mo ang aming mga pamantayan. Ang ganitong uri ng pagtuturo ay hindi humantong sa pagbabagong anyo, humahantong ito sa pagkaubos ng espiritual. Pinalitan nito ang isang buhay na relasyon sa Diyos para sa isang relihiyon na hinihimok ng pagganap na nagpapalubog sa iyong kaluluwa. At ang nakakatakot na bahagi? Karamihan sa mga tao sa loob ng mga pangkat na ito ay hindi alam na sila ay naligaw. Tunay na iniisip nila na pinarangalan nila ang Diyos. Nabasa nila ang Biblia, ngunit sa pamamagitan lamang ng lens ng doktrina ng kanilang grupo. Sinusundan nila si Jesus, ngunit sa bersyon lamang na maingat na hinuhubog para sa kanila. At narito ang masakit na katotohanan, marami sa kanila ay taos puso, ngunit ang katapatan ay hindi katulad ng katotohanan. Sumulat si Pablo sa Galatia 1:6 na kung may nangangaral ng isang ebanghelyo na naiiba sa isang ipinangangaral niya kahit na nagmula ito sa isang anghel, dapat itong tanggihan. Ipinapakita nito kung gaano ito sineseryoso ng Diyos. Kahit na ang mabuting hangarin ay hindi humingi ng paumanhin na maling pagtuturo. Iyon ang dahilan kung bakit mapanganib ang pangkat na ito. Tama ang pakiramdam, ngunit mali ito. Kaya paano mo makikilala ang pangkat na ito kung mahusay sila sa timpla? Hanapin ang kanilang pananaw sa biyaya. Naniniwala ba sila na si Jesucristo ay sapat na? O ginagawa ba nila ang kaligtasan na parang isang premyo na kinikita mo sa pamamagitan ng pagsisikap? Ipinangangaral ba nila ang krus bilang tagumpay o bilang isang tanda ng babala upang manatili sa loob ng kanilang kontrol? Ang kanilang ebanghelyo ba ay puno ng pananampalataya, pag-ibig at kalayaan sa Diyos o takot, pagkakasala at pagkaalipin? Ang pagkakaiba ay maaring mukhang banayad, ngunit ang mga espiritual na kahihinatnan ay napakalaking. Ang mga pamayanan na ito ay madalas na gumagawa ng mga mananampalataya na nakakaramdam ng hindi sapat na mabuti, patuloy na natatakot na bumagsak mula sa biyaya at hindi makapagpahinga sa pag-ibig ng Diyos. Hindi iyon ang kalayaan na namatay si Kristo upang ibigay sa atin. Ang pagkaalipin na iyon ay nakabalot sa relihiyosong packaging. At narito kung saan mas malubha ito. Ang ilan sa mga pangkat na ito ay nasa paligid ng mga henerasyon. Nagtayo sila ng napakalaking pagsunod na impluwensyahan nila ang buong lungsod at gayon paman, ang kanilang mensahe ay malayo sa ebanghelyo na itinuro ni Jesucristo. Panahon na upang magising at suriin ang mga prutas, hindi lamang ang form. Sapagkat kung hindi nakamangha, mangha ang biyaya, kung gayon ang isang bagay, ay malalim na mali. Kaya't ngayon na inilantad natin ang nakatagong panganib na ito, lumiko tayo mismo kay Jesus. Ano ang sinabi niya tungkol sa lahat ng ito? Iniwan ba niya kaming hindi handa? O binigyan niya kami ng mga pahiwatig kung paano maiwasan ang mga traps na ito? Hindi tayo iniwan ni Jesus sa kadiliman. Dati bago nagsimula ang mga maling grupo na gamitin ang kanyang pangalan para sa panlilinlang, binalaanan niya kami. Malinaw, paulit-ulit at may malalim na pag-aalala. Sa Mateo 7:15 sinabi niya, "Mag-ingat sa mga maling propeta na lumapit sa iyo sa damit ng tupa ngunit sa loob ay mga malalakas na lobo." Iyon ay hindi lamang patula na wika, ito ay isang banal na head-up. Ang mga taong ito ay mukhang banayad, banal at nagsasalita ng wika ng pananampalataya. Ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa Diyos. Hindi sinabi ni Jesus, iwasan ang mga masasamang tao na napupuot sa Diyos. Sinabi niya ang mga lobo sa damit ng tupa. Nangangahulugan ito na ang tunay na panganib ay hindi ang mundo sa labas. Ito ang imitasyon sa loob. Ang pekeng mukhang tunay na halos pusta mo ang iyong kaluluwa dito.
at nakalulungkot. Marami ang nagagawa. Inihahanda ni Kristo ang kanyang mga alagad at sa atin para sa katotohanan na hindi lahat ng gumagamit ng Biblia na nangangaral tungkol sa Diyos o kahit na sumigaw ng kanyang pangalan mula sa mga rooftop ay tunay na ginagawa ito ng Espiritu ng Diyos. Ginagawa pa niya ito ng isang hakbang pa sa Mateo 21:23 kung saan sinabi niya, "Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, 'Panginoon, Panginoon,' ay papasok sa kaharian ng langit." Maaari mo bang isipin, ang mga tao ay nangangaral, nagpapagaling, nagpapalabas ng mga demonyo, gayon pa man sinabi ni Jesus, "Hindi kita kilala." Iyon ay nagpapakita sa amin kung gaano kalubha ang panlilinlang. Hindi ito tungkol sa karisma o kapangyarihan, tungkol ito sa relasyon. Si Jesus ay pagkatapos ng iyong puso, hindi lamang ang iyong pagdalo sa simbahan o ang iyong kaalaman sa banal na kasulatan. At kung ang isang grupo ay humahantong sa iyo mula sa pakikipag-ugnay sa Kanya, hindi ito mula sa Kanya, panahon. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga na manatiling nakaugat sa salita ng Diyos. Ang Biblia ay hindi lamang isang libro. Ito ang ating kumpas, ang aming tabak, ang aming filter para sa katotohanan. Sinabi sa amin ni Jesus sa Juan 10:27, "Naririnig ng aking tupa ang aking tinig at kilala ko sila at sinusunod nila ako." Nangangahulugan ito kung mananatili tayo malapit sa Kanya, makikilala natin kung may pakiramdam. Ang banal na espiritu ay mag-iikot sa atin, kumpirmahin ito ng Biblia, at ang kapayapaan ay mag-iiwan sa silid kapag ang panlilinlang ay lumalakad. Ngunit mangyayari lamang ito kung tayo ay nakatutok. Kung tayo ay masyadong ginulo ng ingay, sa relihiyon, emosyonal na hype, o pangangaral na batay sa takot, maaaring makaligtaan natin ang kanyang tinig ng buo. At iyon ang nais ng kaaway, mga Kristiyano na abala, ngunit bulag. Huwag kalimutan, binalaan din ni Jesus ang mga oras ng pagtatapos na nagsasabing marami ang mahuhulog at ang mga maling guro ay babangon na nagsasagawa ng magagandang palatandaan upang linlangin. Mateo 24:11-24. Iyon ngayon, nakakakita ka ng napakalaking paggalaw, mga turo ng viral, mga pastor ng tanyag na tao, at pag-angkin ng himala na nagbaha sa internet at yugto. Ngunit sa likod ng mga ilaw at mga taludtod ay ang tanong na palaging tinanong ni Jesus, "Mahal mo ba ako? Sinusunod mo ba ang aking mga utos? Kilala mo ba ako?" Ang pinakamalakas na sermon na maririnig mo ay ang isang Jesus na direktang nagsasalita sa iyong puso kapag ikaw ay parin, bukas, at naghahanap. At kung ang isang grupo ay hindi pinasisigla iyon, kung pinapalitan nito ang iyong kaugnayan sa mga patakaran, pamagat o takot, hindi ito sa Diyos. Hindi tayo binalaan ni Jesus na gawin tayong paranoid. Binalaan niya tayo na maghanda tayo. Ibinigay niya sa amin ang lahat ng kailangan nating maglakad sa katotohanan. Ang banal na espiritu upang gabayan tayo, ang Biblia upang maiangkin tayo, at ang kanyang sariling tinig upang aliwin at iwasto tayo. Kapag nanatili kaming konektado sa Kanya, hindi kami mahuhulog para sa mga counterfeits. Ngunit paano kung mayroon ka na sa isa sa mga pangkat na ito? Paano kung ang lugar na tinawag mo sa bahay ng maraming taon ay talagang isang espiritual na bitag na hindi magkakilala? Ano ang dapat mong gawin? Huwag kang mag-alala, hindi lamang inilantad ni Jesus ang problema, binigyan din niya kami ng solusyon. Kung pinapanood mo ito at napagtanto, maghintay. Parang ang pangkat na naroroon ko, huwag magpanik. Hindi ka nag-iisa at mas mahalaga, hindi ka natigil. Ang katotohanan na narito ka, sumasalamin at nagtatanong, ay isang palatandaan na ang Diyos ay nagising sa isang bagay sa loob mo. Ang unang hakbang ay hindi tumakbo o sumigaw, ito ay manalangin, mag-isa sa Diyos. Ibuhos ang iyong puso sa Kanya. Hilingin sa banal na espiritu na kumpirmahin kung ano ang iyong naramdaman at bigyan ka ng kalinawan na walang sino man ang maaaring manipulahin. Sinasabi sa atin ng James 1:1 na kung kulang tayo ng karunungan, dapat nating tanungin ang Diyos na nagbibigay ng mapagbigay ng hindi nakakahanap ng kasalanan. Nangangahulugan ito na hindi siya galit sa iyong pagkalito, handa siyang bigyan ka ng pag-unawa. Ang iyong pananampalataya ay wala sa isang pangkat, ito kay Hesukristo. At kapag bumalik ka sa Kanya sa panalangin, taos, puso at palagi, hahantong ka sa lahat ng katotohanan. Pangalawa, ibabad ang iyong sarili sa Biblia.
Hindi lamang mga debosyon o sermon, ngunit ang salita mismo. Magsimula sa mga ebanghelyo. Hayaan ang tinig ni Hesukristo reshape ang lahat ng naisip mong alam mo. Huwag matakot na tanungin kung ano ang itinuro sa iyo. Ang katotohanan ng Diyos ay hindi matakot sa pagsisiyasat. Sa katunayan, ang mga gawa 17:11 ay pinupuri ang mga Bereans dahil sa pagsuri sa banal na kasulatan araw upang makita kung totoo ang itinuro sa kanila. Iyon ang iyong modelo. Gamitin ang Biblia bilang isang salamin, isang filter, isang pundasyon. Ilalantad nito ang mga kasinungalingan, pagalingin ang mga sugat, at mabago ang iyong pananampalataya. Hayaan ang salita ng Diyos, hindi isang tatak ng simbahan, hindi karisma ng isang pinuno, maging iyong angkla. Dahil kapag ang iyong pundasyon ay banal na kasulatan, walang grupo ang maaaring makontrol ang iyong kapalaran. Susunod, hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo ang iyong susunod na mga hakbang. Minsan aakayin kanya kaagad. Iba pang mga oras, palakasin kanya upang manatili sa isang panahon, alinman sa paglaki, pagsaksi o maghanda. Ngunit laging lumipat sa pagsunod, hindi takot. Huwag matakot na mawala ang mga kaibigan, katayuan o pamayanan. Sinabi ni Jesus sa Lucas 14:26 na ang sinumang sumusunod sa kanya ay dapat na handang ilagay siya sa lahat ng mga relasyon. Hindi iyon nangangahulugang tinanggihan mo ang lahat. Ngunit nangangahulugan ito na sinusunod mo ang tinig ng Diyos higit sa lahat. Hindi ito tungkol sa paghihimagsik. Ito ay tungkol sa realignment. Ang iyong kaluluwa ay masyadong mahalaga upang mapanatili sa pagkaalipin para sa kapakanan ng pagpapanatili ng kapayapaan. Hayaan ang iyong mga pagpapasya na mag-ugat sa pananampalataya, hindi takot. At narito ang isang bagay na kailangan mong marinig. Ang pag-iwan ng isang nakakalason o maling espiritual na kapaligiran ay hindi ang katapusan ng iyong paglalakbay. Ito ang simula ng iyong kalayaan. Baka masaktan ito sa una. Maaari kang makaramdam ng nag-iisa kahit na ipinagkanulo. Ngunit tandaan, hindi ka naglalakad palayo sa Diyos. Naglalakad ka sa Kanya. Papalibutan ka niya ng mga tamang tao, tamang tinig, tamang pamayanan sa tamang oras. At ang pagpapagaling na darating sa kabilang panig ay nagkakahalaga ng bawat hakbang ng pagsunod. Huwag tumira para sa isang bersyon ng pananampalataya na nag-iiwan sa iyo na nababahala, nalilito o mabibigat. Dumating si Jesus upang bigyan ng buhay at ang buhay sa kasaganaan, Juan 10:10. Nangangahulugan ito ng kalayaan, kapayapaan, kalinawan at kagalakan sa kanyang harapan. Panghuli, ibahagi ang iyong paglalakbay. Ang iba ay maaaring tahimik na nahihirapan sa parehong pangkat, masyadong takot na magsalita. Ang iyong katapangan ay maaaring ang spark na kailangan nila upang maghanap ng katotohanan. Patotoo tungkol sa kung ano ang ipinahayag sa iyo ng Diyos. Maging banayad ngunit matapang, at kung hindi ka pa sigurado, mag-ingat. Patuloy na manalangin, patuloy na kumatok. Ipinangako ng Diyos na kapag hinahanap natin siya ng buong puso, hahanapin natin siya. Jeremias 29:13. Hindi siya nagtatago sa iyo. Gabay ka niya. At ito, maaaring ito ang maging punto sa iyong espiritual na buhay. Ngayon na nakita mo ang katotohanan, ano ang gagawin mo dito? At mas mahalaga, ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa mga tao na katulad nito? Ngayon na nakita mo ang katotohanan, hilingin ko sa iyo ang isang bagay na tunay. Mayroon ka bang naging bahagi ng isang pangkat na nagsasabing sundin si Jesus ngunit malalim? May isang bagay na hindi naramdaman? Siguro hindi mo maipaliwanag ito, ngunit nawawala ang kapayapaan ng Diyos. Kung gayon, nais kong marinig ang iyong kwento. I-drop ito sa mga komento sa ibaba. Ang iyong karanasan ay maaaring magbukas ng mga mata ng ibang tao at palayain ito. At hey, huwag lamang umalis ng hindi kumikilos. Kung ang mensahe na ito ay tumama sa iyo ng husto, kung ginawa mong isipin ang 2 beses tungkol sa kung nasaan ka sa espiritual, kung gayon ito ang iyong sandali, mag-subscribe sa channel at i-on ang lahat ng mga abiso. Nagtatayo kami ng isang puwang kung saan mauna ang katotohanan, pananampalataya at Biblia. At inanyayahan kang maglakad sa paglalakbay na ito. Siguraduhin na hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video. Ito ang lilitaw dito mismo sa iyong screen. Sa loob nito,
Mas malalim pa tayo sa kung paano kumakalat ang mga maling turo sa pangalan ni Hesukristo at kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kanila. Hindi mo nais na makaligtaan ito sa susunod na hakbang. Ako si Marco at isang pagpapala na maglakad sa landas ng katotohanan na ito sa iyo ngayon. Manatiling nakaugat sa salita, manatiling malapit sa Diyos at higit sa lahat, sundin si Jesus hindi lamang sa karamihan. Magkita tayo sa susunod na video.